Hi guys! We are going to Hong Kong. So ngayon, pupunta kami ng Hong Kong. Ngayon ay July 25. Pero ang flight namin ay July 26 pa ng alauna. So ngayon ay 9:50 na ng gabi. So kakabayad lang namin ng travel tax. So ngayon guys, yun sa travel tax, hindi na talaga nila hinahawakan yung passport. So ang gagawin na lang is, ipapakita mo na lang yun sa kanila. Ikaw na yung may hawak. Di na nila yun kukunin sa'yo. So, very good din yun. Kasi nga, diba, iwas yung, ano yun? Punit. Oo, yung punit issue. So, very good din yun. Tsaka ngayon guys, walang masyadong tao. Sobrang konti. Kasi siguro, kakabagyo lang. Pero ayan, so let's go. Pupunta na kami ngayon sa aming airlines para mag-check-in. Hinahanap namin ngayon yung Hong Kong Airlines. So, lilipad tayo ngayon using Hong Kong Express. So, let's see. Let's go! Hong Kong Express, ma'am? Yes po. Ayan. Salamat po. Ayun. Sa dulo. May pila. Ayan. Doon pala kami, guys. Sa may Hong Kong Express. Dito yan sa letter C. So, ayan. May pila. Siya pala yung may mahabang pila kanina. Okay. Ayan yun. Hi, guys! So, nag-level up na tayo. Meron na tayong microphone ngayon. So, para ang mga kaibigan kong nanonood ay hindi na magre-reklamong hindi nila ako naiintindihan. So, para sa inyo to guys. So, anyway, nakalagpas na kami ng immigration. Sobrang walang tao. As in, nung pagpunta namin ng immigration, kami na agad yung yung kasunod. Tapos, anong tanong sa'yo? Kailan ang balik? Yun lang. Sa kanya, yun lang yung tanong. Sa akin, ang tanong ay kung saan ako nag-work, sabi ko sa Makati. Sabi niya, anong company? So, sinabi ko yung company. Tapos, sabi niya sa akin, sino daw kasama ko? Sakto, katabi ko lang naman tong asawa ko dun sa, yung counter. So, sabi ko, ito pong asawa ko. Sabi ko ganyan. Sinatakan niya lang, tapos yun na. Tapos, sobrang bilis lang ngayon talaga lahat. Sobrang, ewan ko bakit walang tao. Sabi ko sa asawa ko kanina, parang, ang lungkot nun. Walang tao masyado. Sa Baguio. Ha? Sa Baguio? Okay. So, tayo ngayon ay pupunta ng Hong Kong. Mabilis na trip lang to. 3 days lang siya actually. 3 full days lang talaga siya. So, tomorrow, Saturday, ang gagawin lang namin is maggala talagang buong araw. Magmamakaw pala kami. Tapos, Sunday, magdi-Disneyland. And then, yung pinaka-last full day namin ay iikot na rin sa city lang. Tapos, sa gabi noon, uuwi na. So, mabilis na mabilis lang talaga to. After ilang years? Ay, oo. After 8 years? 8 years. Wait lang, nasa gate 100. Ito. Hinahanap namin yung gate 100, guys. Kasi, gate 100. Ay, hindi. 113. 113 pala kami. Ay, dito. Ay, 110. Hindi kami marunong magbilang. Ito, 112. Andun, 113. Diba? Hindi kami marunong magbilang, guys. Ayun, 113. So, oh my gosh, I'm so excited. After 8 years, babalik kami ng Hong Kong and Macau. So, last 2017. 2017, no? Oo, last 2017 kami nung nagpunta doon. So, first ayan. Oh yeah, yun yung first travel abroad namin. Guys, ayan o, yung mga ganyan, yan yung nakakainis. Yan. 'Di ba? Hello.
Ang dali-daling itapon yan sa basurahan. Bakit hindi niyo itapon? My goodness. Ayan o, yung mga ganyan. See? Diyos ko, ito na lang yung basurahan. Bakit hindi niyo tinatapon na lang sa basurahan? Tapos magrereklamo din kayo na ang dumi-dumi ng ano natin, airport natin. Eh, hello. Nagigigil ako. Anyway, sana matuto tayong itapon yung mga basura natin sa tamang basurahan. At hindi iniiwan kung san-san dahil makalat, ang dugyot. Anyway, ayun lang. So, first time namin makakasakay ng Hong Kong Express. Sa Hong Kong Express, guys, medyo tricky ang kanilang mga hand carry, yung kanilang check-in baggage. So, pag nag-book kayo, may tinatawag na light, ultralight, max, something ganyan. So, iba-iba yun, guys. So, ayan. Let's go! Hello. Hi. So, guys, kay Hong Kong Express, ito yung kanyang legroom. So, maliit lang. Pero, kasi nga, di ba, yung sinasabi ko sa inyo na tricky yung kanilang sa bagahe. So, dito mo ilalagay yung personal bag mo. Kunwari, ang in-avail mo lang is yung parang ultralight. Ang meron ka lang bagahe is ganito, yung bag lang, personal bag. So, kailangan mo siyang ilagay sa ilalim. Kailangan magkasya siya doon. So, lalagyan nila yan ng tag. Ayan, oh, may tag yan. Tapos, kapag meron kang cabin, yan, dyan mo ilalagay. Kaya yung mga, mga backpack, usually, hindi pwede dyan. So, nilalagyan din nila yan ng tag. Yan. So, ganun siya. Guys! Good morning ulit. So, ngayon, nandito na kami sa Hong Kong. So, paglapag ng aming eroplano, so, sinundan lang namin yung mga tao, pati yung signage. Siyempre. So, nagulat ko ng asawa ko, pipilahan ng bus. Tapos, walang ibang lahi, kundi parang puro mga Chinese. So, sabi ngayon ng asawa ko sa akin, sure ba to? Sabi niya. So, ngayon, pati tuloy ako, nagtaka na kung sure ba yun? So, ngayon, ang tagal namin nag-intay, tapos naghahanap kami ng mga Pinoy para kumbaga at is ka lang ba na, okay, totoo nga. Tapos ngayon, umandar na yung bus, umalis na yung bus. Tapos, parang lumabas siya, parang highway na yung dinaanan, no? Pero, part pa rin ng airport. Sobrang laki ng airport nila, guys. Ngayon, pagdating namin dito, so pagbungad doon, immigration na agad. So, ito yung immigration, guys. Yan, dyan. Yan. So, dyan yung immigration. So, paglabas mo, ito na agad yung mga, nila. Ano bang tag dito? Yung conveyor belt ba? Ano bang tag dyan? Basta yan sa baggage. Mag-claim ka ng baggage. Tapos, yan, dyan. Lalabas ka na kung nating to declare naman. Yan. Tapos, dyan yata sa labas. Dyan na yung maraming mga bilihan ng kung anik-anik. Like, kung may octopus card, ganyan. Alam ko may vending machine na pwede mo nang pagbilan ng octopus card kasi hindi ata 24 hours yung counter na pagbibilan ng octopus card. So, ayan. Halika na. Wala naman kaming bagaheng i-claim dyan dahil kami ng asawa ko ay naka 7 kilos lang pareho. Dahil nga, 3 days lang naman to. So, pauwi lang kami merong bagahe. So, ayan. Doon na din kami magwi-withdraw ng pera sa labas. Ang nababasa ko, napapanood ko, Bank of China daw yung may magandang rate na ang gamit mo ay GCash card. So, yun ang gagawin natin. So, let's go.
So guys, magwi-withdraw tayo ng ating GCash. So titingnan natin kung paano to. Sorry, amount exceeded. Machine limit is 2.5. Okay. 2.5 lang daw ang limit. Okay. Enter. Sige, 2.5 daw ang limit niya. Okay. Asan yung pera natin? Yung card. Ating pera. Okay. Ay! Taray, ang laki na ng Hong Kong dollar. Yan, let's go. Okay. So, alis tayo kasi magwe-withdraw siya. Dito tayo sa gilid. So, guys, dito, dahil nga diba naalala nyo, nasabi ko na ang napapanood ko na kung ang gagamitin mo ay GCash card, ang maganda is Bank of China. Ngayon, so ang ginamit ko ay GCash kay Bank of China. So, dapat magwi-withdraw tayo ng 3,000 Hong Kong dollars. Pero, may maximum lang na pwede mong ma-withdraw, which is 2.5. So, yun guys, note nyo yun. So, 2.5 lang ang maximum limit ng cash withdrawal. Hindi ko lang alam kung per transaction. Siguro per transaction yun, no? 2.5 kung ano. So, ayan, din tayo ulit mag-withdraw. Tingnan natin yung 2.5 kung kakasya na to. So, dali naman mag-withdraw ulit kapag ano. Marami naman natang Bank of China dito. And, alam ko, meron pang isang maganda din, pero nasa city na yun eh. So, dito kasi sa airport, kung magwi-withdraw ka na, Bank of China na muna yung pinaka-good deal. So, ngayon ang hanapin natin ay yung bilihan ng Octopus card para makasakay na kami ng bus going to the city. So, let's go! Ay guys, mamaya ipapakita ko pala or sasabihin ko sa inyo kung magkano nabawas sa akin sa GCash para malaman nyo kung maganda nga talaga yung rate ni GCash kay Bank of China. So, let's go. Hanapin natin ang bilihan ng Octopus card. So, ayan. So, later na ulit. Buyers! So, guys, supposedly, paglabas mo dito sa arrival, yan, dyan. Dito pa lang, may vending machine na. Which is, ito. Sorry. Ito, itong mga to. Yan, ito. Diyan ka makakabili ng Octopus card sana. Unfortunately, not in use siya ngayon. So, hindi tayo makakabili dyan. Tapos, ito naman yung mga bilihan ng tickets para sa MTR. Tapos, ito naman yung kapag mag-a-add ka ng pera sa Octopus card mo. So, ang next nating option ay, ang next nating option ay yung 7-Eleven na talaga. So, tingnan natin. So, ayan. So, let's go. Hi guys! So, doon yung airport. So, paglabas mo dyan, dito na yan going to, bus terminus. So, kung ang way mo or ang area mo is dun sa may Tsim Sha Tsui, sa may Mongkok, Prince Edward, ganyan. So, ang sasakyan mong bus is bus A21. So, yan ang sasakyan namin ngayon. So, ang next bus ay 7 o'clock. Ngayon ay 6:35 na. So, dito yan sa right side. So, ayan, dito tayo. So, bus 821, hanapin natin. So, let's go. Ayan na, nasilayan na natin siya, baby. Nakalabas na kami ng airport. So, ayan. Hanapin natin yung bus 821. Ayun, yung may mahaba. Ayun, nandun sa may mahabang pila. Sana guys, masakyan natin yung dun sa taas. Tapos sa unahan. Kasi yun yung may magandang spot. So, tingnan natin. Ang ganda ng panahon. Hindi mo ulan. Sabi ko. Perfect. Ang kaso, lobat ako. Tapos, sad to say, yung aking power bank, lobat din. Ay, ang ganda ng ano. So, hi guys. Nandito na kami ngayon sa may loob ng tram. Sumakay kami ng tram kasi
nagka-problema kami sa aming nakuhang libreng Macau Ferry. So, supposedly, 9:15 a.m. siya. Pero wait lang ah. Ayan o, nakatram. Ang cute-cute. Nice. Guys, pasakay na kami ng ferry papunta ng Macau. So, hindi kami hindi kami dun sa kabila, yung Cotai Jet. Dito kami sa may Turbojet. Yung Cotai Jet, yun yung color blue. Yung Turbojet, yun yung color red. So, dito tayo sa red. Sana hindi kami masuka. Kasi kakasuka to, tanda-tanda ako dati, sumakay din kami ng ganito. Ang masuka-suka talaga ako. Isang oras pa naman to. 20? Okay, thank you. Okay, dito daw tayo sa middle. Sayang di tayo dun sa sa gilid. $20. Ah, eto. Ang lamig. Halak ka. 20 LM. Nasaan? Ay, yun. 20 LM. So, hi guys. Nandito tayo ngayon sa ferry papunta ng Macau. So, dahil isang oras to, wala tayong magagawa. So, magkakwento na lang ako. So, kanina, ang nangyari ay pagdating namin ng airport, 'di ba ang aga, parang 4 pa lang nandun na kami. Ngayon, syempre chill pa kami, chill pa kasi sabi ko maaga pa, kaya pa, ganyan. So, unang ginawa namin, naghanap ako ng Bank of China. So, ayan nga, nakapag-withdraw ako. So, update ko na lang kayo, ang nabawas sa akin sa GCash ko for 2,500 Hong Kong dollar ay 18,071 pesos. So, pumapatak na parang 7.22, 23 yung 1 Hong Kong dollar. So, good deal pa din kasi minsan sa Google, pag chinek mo, 7.5, mga ganyan. Tapos, eto syempre, consider mo na rin na walang service fee si GCash, parang ganyan. So, talagang kaya okay din. Tapos, after naming mag-withdraw, hinanap ko na yung bilihan ng ng Octopus card. Kasi nga, ang alam ko talaga, merong selling machine or vending machine na pwede ka makabili ng Octopus card. Yung yung regular Octopus card. Ngayon, not in use siya. Kasi, yung mga selling machine pala ay kapareho na ng oras ng operating hour ng ticketing booth mismo. So, kung nagbubukas ang ticketing booth ng 5:45, ganun din magbubukas yung aray, ang sakit naman sa tiyan nitong wait lang guys, ang sakit sa tiyan nung ferry. Para ka nasa roller coaster. Yung asawa ko ay hilo na. Baka masuka daw siya. Ouch! Ah. Mga matatanda na gamit nito. Oo, So, anyway, so ayun nga. So, hindi kami nakahanap
ng regular na octopus card. Yung regular octopus card kasi pag binili mo yun, parang 200 Hong Kong dollars. Ang laman nun is 150, tapos yung 50 deposit yun. So pag binalik mo yung octopus card, i-refund nila sa'yo yung 50 Hong Kong dollars. Yun yung hinahanap ko kasi yun sana yung gusto kong gamitin at bilhin. Ang kaso nga, nung nagbukas naman yung ticketing booth at saka yung selling machine, walang ganong octopus card, walang regular octopus card na binibenta doon sa airport. Ang binibenta nila is yung parang, aray! Susuka ko. So, ang binibenta nila guys is yung parang naka-tie up yata sa Union Bank or ano, wait lang, ganito siya. Nasaan yun? Ito. Yan. So, ito lang yun guys. Ang laman. So, ayun lang siya. Yun yung may available lang doon na octopus card. Ngayon, for adult yan, may iba't ibang klase. Mayroon pang senior, meron ding pang kids. Siyempre sa adult kami, ang value nun is, bibili mo siya ng 170 Hong Kong dollar. $170 yung babayaran mo. Pero ang pinaka laman lang nun ng card is 128. Tapos yung 42, parang pinakabayad mo siya dun sa card kasi non-refundable siya. So, hindi mo na kailangan isoli. Parang ganyan. So, wala ding deposit or anything. So, wala talagang marerefund sa'yo. So, ngayon, nang binasa ko naman yung nasa likod ng card, parang naglalas naman tong card na to for 7 years. So, kung pabalik-balik ka ng Hong Kong, ano naman na siya? Kumbaga, sulit na rin yung 42 na babayaran mo kasi nga 42 yeah, 42 ata nababayaran mo kasi 7 years naman maglalas yung card sa'yo. So anyway, so doon kami natagalan kasi nga sa kagustuhan kong ang mahanap ko ay yung regular octopus card. Wala. Tapos, nung papunta na kami sa bus, nung nakabili na ako nito, nag-decide na ako na sige, ito na lang. Parang may additional 300 pesos kang babayaran per tao kasi nga sa'yo na yung card. Nag-decide ako na sige, okay, yun na lang. So, nung papunta na kami sa bus, napansin ko na yung phone ko hindi nag-charge dun sa power bank na ginagamit namin. So, ngayon, yung power bank pala, lobat. Hindi ko siya na-charge. So, naghanap ako ng matcha-chargean sa airport. Kaso, yung dala naman namin na adapter is niluluwa nung pinakasakit ba yung tawag doon. Niluluwa naman ng sakit. So, hindi siya nagcha-charge. Hindi umiilaw yung adapter namin. Ibig sabihin, walang power, hindi gumagana. So, ilang percent na lang ako? 6, no? 6% na lang yung cellphone ko. Tapos walang power bank. So, paano? Ngayon, sabi ng asawa ko, sige na, mag-ano na kami, mag-bus na kami, take na namin yung 7 a.m. na 8:21 bus going to Mongkok. Tapos, pagdating namin dun sa, at saka guys, just go for the takbo-takbo kami, ganyan. So, wala naman kaming choice. So, buti nakaabot kami dun sa bus, standing na nga lang. Tapos, ang bus ride ay inabot ata ng 40 to 45 minutes from airport to Mongkok. So, pagdating namin sa hotel, nagulat ako kasi walang recep, walang tao. So, nag-try ako mag-dial-dial dun sa phone nila kasi may phone na available dun. Buti na lang, yung mga CCTV nila dun, very active din, may nagbabantay ata. So, may nagsasalita. So, dun sa nagsalita, nag-hello-hello din ako hanggang sa tumawag na lang siya sa phone para mag-usap kami. So, sabi niya nun sa akin, kasi parang mga 8 o'clock na yun eh. Sabi niya, is 8:30 pa daw dadating yung tao. So, bumalik na lang daw ako. Ang balak lang naman namin is, iwan lang yung bagahe namin. Tapos, lalabas naman talaga kami. Kaso dahil wala nga magtatago nung maleta namin, kailangan namin intayin ng between 8:30 hanggang 9 o'clock ng umaga yung tao. Buti, dumating naman ng mga 8:30 din. Dumating din yung, yung nagbabantay. Tapos, mabait yung nagbabantay. Tapos, na-accommodate niya kami. Binigay niya na sa akin yung susi ng room, pero hindi pa check-in. Hindi pa kasi check-in time talaga yan. Sobrang aga. So, 3 p.m. pa. So, ngayon, buti may sakit din dun sa gilid ng lobby.
na-charge ng asawa ko yung phone ko doon. So, nakaano pa ako, parang 50%, 60% pa yung cellphone ko from 8 o'clock to 8:30 na nag-intay kami. Tapos ngayon, nahihirapan kaming makipag-communicate dun sa tao sa lobby kasi talagang hindi marunong sa English, ganyan. Tapos hindi ko din naiintindihan yung sinasabi niya kasi nga syempre Chinese yan. So ngayon, nag-ano ako, nagpapago, oo. So yung pa naka-voice command siya na ita-translate niya na lang. So dun kami nag-uusap sa ganyan. So, nung alis na kami, sabi ko sa kanya kung okay lang na i-charge ko yung power bank ko sa office niya, tapos iiwan ko. Babalikan ko na lang pagbalik namin, pag mag-check-in na. Pumayag naman siya. So ngayon, yung charger ko, yung adapter namin, at saka yung power bank ko, nandun sa hotel. So ngayon, ang problema namin ng asawa ko naman na next, paano ko i-charge tong phone ko? 60% nga lang. So, sabi namin, sige, bahala na. So, eto na. Train. Nag-MTR na kami papuntang dito sa Xuengwan. Yun yung station, papunta dito sa Macau Ferry. Ang oras ng aming ferry na nakuha ko is 9:15 a.m. Dumating kami ng 9:17, 9:18. So, late kami ng 2 to 3 minutes. Hindi na kami pinapasok, hindi na kami inalaw, wala na. So, yung libre naming ticket na nakuha ko online, forfeited. So, sabi ko, maa-adjust ba ng free din, di ba? Hindi daw. Pero sabi niya, mag-register daw ulit kung gusto. So, ang ginawa namin ng asawa ko, niregister ko yung sa asawa ko. So, nag-register kami. Ang pinaka maaga na naming nakuha na libreng ticket is 12:15. Di ba nandito na nga kami ng mga 9:17, 9:18. So, from 9:18 to 12:15, anong gagawin namin? So, sabi ko sa asawa ko, labas kami dun sa kalsada, sa kalye. Ikot-ikot na lang kami. Tingin kami ng mga kung anik-anik. Tapos, hanap kami ng pwedeng ma-charge ng phone. So, may nakita kaming Starbucks dito sa baba. Tapos, nakita ko may mga sakit. So, sabi ko sa asawa ko, ang kailangan talaga nating hanapin is isa pang adapter para pwede tayo dun sa Starbucks. Kahit isang drinks lang. Tapos, isang drink lang. Basta, maka-charge lang. Ganyan. So, ikot kami, ganyan. Luckily talaga, sobra. Thank God. Paglabas namin, may nakita kami doon na parang mga bilihan ng mga abubot, no? Mga halo-halo, ganyan. Tapos nandun lang mismo sa may entrance, nandun yung adapter. So, sabi nga ng asawa ko, yung ganong klase ng adapter, nakikita niya yun sa Shopee. So, tinanong ko kung magkano. It's $18. So, parang katumbas niya is 130 pesos. Sabi ko, bili na natin yan. Tapos, nakita ko may tram. So, sabi ko, ito na yung way ng may mga tram. So, sabi ko, i-try na rin na natin, no? O sabi kong ganyan. So, kasi nasa last day naman din namin na itinerary yung magta-tram. So, sabi ko, dahil may oras naman tayo ngayon, para hindi din masayang, hindi rin tenga, mag-tram na tayo habang nag-iintay. So, from mga 10 to 11, sumakay lang kami ng tram, nag-ikot-ikot lang kami doon. Tapos, bumalik din kami agad. Tapos, yun na. Tapos, nag-charge na kami sa Starbucks na mga halos isang oras, di ba? Tapos, ayan, eto. Pagbalik namin dito, mga 12 o'clock, saktong 12, pumunta na kami dito para may 15 minutes na allowance. So, wala pang 5 minutes yung inantay namin. Boarding na. Tapos, umalis na. Eto, on the way na kami ngayon sa Macau. So, ganun ang nangyari. Sobrang daming mga naging aberya. Pero, ayaw na lang namin nung asawa kong sirain yung moment kahit nakakabisit na talaga nung umpisa pa lang. Pero, sabi ko nga sayang naman kung mabibisit lang kami. So, ayun guys. Ikukwento ko na din. Dahil wala naman tayong magagawa. Magkwentuhan tayo. Ikukwento ko naman sa inyo yung sa flight. Yung flight ticket namin, nakuha ko siya sa Hong Kong Express. Kasi sa Hong Kong Express, mas mura siya kapag, siguro mas mura siya compare sa ibang airlines kapag biglaan yung bookings. Like, kunwari sa Sebak,
mag-book ka kunwari June para sa July na alis mo. Sabihin natin papalo pa siya ng 10 per tao, parang ganyan. Dito kay Hong Kong Express, mag-book ka ng June para sa July na alis mo. Minsan makukuha mo pa siya ng 5,000, 6,000. So, kumbaga parang mababa na yung presyo na yun para sa mga biglaang alis. So, sabi ko, mura si Hong Kong Express. Pero tulad nga ng sinabi ko kanina, meron ako nasabing kanina na ganyan eh. Yung catch nun, yung mga bagahe nila, yung mga hand carry, carry-on, yung check-in baggage, iba-iba yung classification nila niyan. So, meron kasi silang tinatawag pag nag-book ka ng ticket mo, may mga light, ultralight, max light ata yun. Hindi ko alam kung tama. Pero may something max na category. So, meron dun, parang ultralight ata yun, na ang pwede mo lang bitbitin is backpack or parang anything na small personal bag lang. Pwede siyang 7 kilos, pero dahil small bag lang siya, nilalagay lang siya sa ilalim ng upuan. Hindi siya pwedeng ilagay dun sa overhead bin. Tama ba? Yun tawag dun. Basta yung nasa taas. Hindi mo siya pwedeng ilagay dun. Ngayon, kung ang ibubuk mo naman is yung light, meron kang personal bag na pwede mong ilagay sa ilalim ng upuan. Plus, pwede kang magdala ng maleta, small maleta, na pwede mong ilagay dun sa overhead bin. So, ganun yung ginawa namin. Yung asawa ko, naka-ultralight siya kasi backpack. 7 kilos, nakasya sa ilalim ng upuan. Tapos ako, naka-light, na may maliit na personal bag para sa mga importanteng gamit namin. Tapos yung maleta namin, na ilalagay sa taas, sa ibabaw. Kasi, para yung maleta na yun, pauwi, yun yung magiging check-in baggage naman namin. So, yun yung ginawa namin. Ngayon, mura lang siya. Nag-book lang ako sa Hong Kong Express na website nila mismo. Nag-direct na ako, hindi na ako nag-Agoda or anything. So, direct website na ng Hong Kong Express. So, ang ticket namin parang nasa 12, dalawa kami. Tapos, nagdagdag ako ng worth 2.5 na 20 kilos na check-in baggage. So, yun yung aming flight ticket. Tapos, yung aming hotel, sasabihin ko na rin, yung aming hotel ay nabook ko naman siya sa Agoda. Nakuha ko siya ng 5,200 pesos. Good for 3 days and 2 nights para sa 2 tao. So, parang pumapatak siya ng 2,600 per night para sa 2 tao. So, parang 1,300 per head per night. Parang ganyan. So, mura siya. Nung una, dapat ang kukunin ko or ang hinahanap ko is yung mga nasa Chungking Mansion. Pero, at saka yung Mirador. Pero, nabasa ko kasi, at saka napanood ko din sa mga vlog, dun sa Chungking, pagpasok mo, ang daming elevator. Tapos, per elevator, may mga designated na hostel or hotel lang na kinikater ng elevator na yon. Tapos, nakita ko sa video na parang siya, talagang may pila. So, ngayon, parang matagal ata yun. Sabi ko, limited nga yung oras namin, 3 days lang. So, parang hindi ako para mag-intay-intay sa elevator ng ilang minuto, di ba? Tapos, may ibang nagsasabi, pangit daw, hindi daw maganda, delikado yung experience nila, parang ganun. So, syempre, medyo scary na yung ganyan. So, humanap ako ng ibang hotel na halos kapresyo lang din naman ng mga nasa Chungking. Hindi din naman ganun kamahalan. Pero at least, kumbaga, parang independent. Nasa ibang building siya, tapos siya lang, though hindi kagandahan, hindi yung mga kahit standard, hindi siguro. Parang ganyan. Kasi nga, sobrang mura din naman. Kami naman ng asawa ko kasi tutulugan lang din naman namin.
Tulad ngayon, binabalang namin yung bagahe, tapos umalis na kami. Ang balik namin ito ngayon, gabi na, mamayang gabi na. Tapos matutulog na lang kami. Tapos tomorrow morning, sobrang aga talaga namin. So, ang kailangan lang talaga namin is yung makatulog kami ng maayos, ng payapa. So, yun. Nakuha ko siya sa Agoda for 5,200, 3 days, 2 nights for 2 packs. So, mamaya tatry kong ipakita sa inyo yung room. Hindi ko pa rin siya nakikita kasi nga hindi pa naman kami nakakapag-check-in. Pero papakita ko siya sa inyo. Sabay-sabay tayo. So, ayan. On the way na kami. Nilalamig ako. Kaya, yung daliri ko, tigas na. Buti na lang guys, yung experience ngayon ng ferry. Parang, nasusuka ka ba? Hindi naman. Pero kasi yung dati, kasi guys, noong 2017, nagpunta na kami ng Hong Kong. Yun yung first Hong Kong namin. And then, yun din yung first international travel namin. First mo din yun, di ba? So, first international travel namin yun. Ang kasama ko doon is yung family nitong asawa ko. Hindi pa kami mag-asawa noon. 2017 yun. Ngayon yung ate kasi niya, which is si Ate Liz, nag-ibang bansa yun eh. Nag-Abu Dhabi siya nung time na yun. Tapos, nung magbabakasyon siya, gusto niyang dalhin yung family niya sa ibang bansa. Parang ganyan. So, kami ni Ate Liz noon na nagplano siya, book kami ng hotel, ganyan, ng flight na para sa amin, makakapag Hong Kong, ganyan. So, yun yung 2017 na first international namin dito sa Hong Kong. Ngayon, yun eh, November 2 to 5 yun ng 2017. So, yung weather nun medyo maayos, medyo malamig, ganyan. Tapos, ang ginawa lang namin nun, kasi dati guys, sa Klook, or kung natatandaan nyo, uso pa yung KK Day. Alam ko meron pa naman KK Day ngayon eh, pero hindi kasi siya kasing tunog ni Klook ngayon. Pero dati sila yung halos talagang magkasabay lang. So dati kay Klook, may nakuha akong iVenture card. Parang worth 5,000 lang yun. Pero ang dami ng nun guys, ang dami ng activities nun. Meron ng Macau Tour yun, may Ocean Park, meron din yung Ngongping 360, yung sa Lantau Island, yung mga Big Buddha, yung mga ganyan, meron yun. So, yung 5,000 na yun, kung iisipin mo ngayon, sobrang sulit nun. Kasi, yung ngayon na presyo nitong lahat, yung mga Ocean Park, Ngongping, apakamamahal. So, sabi ko nga, good deal pala talaga yung iVenture card na yun. Pero, wala nang ganun ngayon. So, hindi na tayo makakuha ng ganong mga murang activities or tour. So, tapos nag-Macau din kami noon. Pero, dahil nga yung Macau namin, di ba kasama sa iVenture card, tapos naka-tour yun. Tapos, ang malupit dun guys, mayroong yun. Natatandaan mo, buffet lunch yun. Tapos, si Papa noon, yung Papa ng asawa ko, meron siyang nabili na relo na dahil ang, di ba nga, dahil ang Macau ay may mga casino for the sugal-sugal ang mga person doon. So, yung aming tour guide nun, sumideline siya at nagbenta siya sa amin ng relo na yung likod may dice, parang dice, no? Parang dice. So, for the sugal ka kapag gusto mong magtingin ng relo mo. So, maganda din yung experience namin nun sa Macau. Ang sigurong medyo gusto ko lang ma-experience ngayon na hindi namin sobrang na-experience before is yung kumain ng mga local food talaga. Kasi etong nagta-travel na kami ng asawa ko, yun yung isa sa mga talagang parang pinakagusto ko, yung laging sinasabi sa kanya na kumain kami ng street foods doon, yung mga local food doon. Parang kahit isa, tas hati kami. Ay! Apakalakas naman. So, sabi ko, parang kahit isa lang, tas hati kami, matikman lang namin
Yung ganyan, sabi ko, ganun yung ginagawa namin. So, pag umaalis kami, talagang ganun. Bibili kami ng isa, naghahati kami. Pag nasarapan kami, bibili pa kami ng isa. Para tag-isa kami, parang ganyan. Pero kung hindi masarap, at least na-try namin. Yun na lang yun talaga yung experience. So, yun ang gagawin namin ngayon. Tapos, dito sa Macau, di ba mga napapanood ko, ang daming mga, ano yun, free taste. Yan. So, ang daming free taste doon, sabi. So, titignan natin kung totoong madaming free taste doon. So, isa yun sa gagawin natin. Alam nyo guys, wala pa akong tulog. Gumising ako ng Thursday, dire-diretso. Friday, di ako natulog kasi nag-work ako. Tapos, isang oras lang ako natulog noon, 11 to 12. Tapos, di na ako nakatulog kasi nga umuulan, di ba? Tapos, umalis na kami ng gabi. So, hanggang ngayon, gising na gising pa ako. So, Thursday to Saturday, immortal. Kaya sobrang sakit na ng paa ko, ng braso ko. So, pero ilalaban natin yan. Nakakapagpahinga naman tayo mamaya. Tsaka yung mga ganito naman kasi guys na alis. Ano din to yung, ewan ko may iba-iba naman kasi din ng klase ng tao talaga. Iba-iba yung trip, ganyan. Pero for me, yung ganito, relaxing to. Nakakapagod siya kasi naglalakad-lakad ka, ganyan, or ano. Pero kung iisipin mo, yung utak mo, di ba parang nare-relax ka eh. Ito yung gusto mo eh. Ito yung gusto mong gawin eh. So, ayun, nakakatuwa. So, hindi nga ako nakakaramdam ng antok eh. So, ibig sabihin, di ba, gustong-gusto mo. So, kaya ayan. Ano ba man kakwento ko sa inyo? Ay, etong Macau, etong Macau ferry ticket namin na free, nakuha ko siya. Pumunta lang kayo sa Turbojet na website mismo. Tapos, lagay nyo doon yung departure, tapos destination, tapos yung preferred travel time nyo, ganyan. Tapos kung ilang packs kayo, ganyan. Tapos may lalabas doon kung member kayo or hindi. So, lagay mo lang doon, hindi. Tapos hihingan ka na nila ng information doon, ganyan. Tapos, meron doon sa baba, meron doon pagpipilian ng mga promo code. Hanapin nyo doon yung nakalimutan ko yung promo code. Parang MTGO 2025, something ganyan, na one-way free ferry ticket para sa mga turista. So, yun, makukuha nyo ng libre yun. So, kaming dalawa ng asawa ko. So, instead of magbayad ka ng one-way ticket na 1,200 or 1,300, makukuha mo siya ng libre kasi nga may promo. Tapos, mamaya, susubukan naming mag-bus. Isa yun sa mga pinakamurang way para bumalik ng Hong Kong, yung mag-bus. Ang maganda pa doon is, dadaanan mo yung pinakamahabang tulay nila dito, na yung tulay na yun is, dadaan siya sa ilalim ng dagat. Diba? Parang ganyan. So, dadaan siya sa ilalim ng dagat. Tapos, papunta ng Hong Kong yan. Kasi, ang balak namin is, mag-Big Buddha kami. Pero, dahil nga na bago yung oras namin, i-check muna namin kung aabot pa kami sa Big Buddha. Kung kaya pa. Pero, technically, ganun yung plano. Is mag-bus. Mag-bus pa uwi. Pabalik. Kasi nga, mag-ferry ka 1-2, 1-3. Ang bus, nasa magkano lang? Hundreds lang. Wala pang 500 ata. Or hindi ko sure Ayun, oo. Tama. Mas matagal lang yung biyahe. Ata. Or pareho lang. Hindi. Kaya tumatagal yung biyahe kapag bus. Kasi yung bus, yung last stop niya, nandun sa may airport ng Hong Kong. Etong ferry, nandito na sa Hong Kong City. So, yun yung diferensya niya pala. Tama. Oo, halos 45 minutes ang diferensya niya. Kung babalik ka ng city, parang hindi ideal na mag-bus. Pero dahil nga ang plano nga namin is yung Big Buddha, nandun ng Ngongping,
Yun yung naging plano, mag-bus, kasi nandun yun. Pero titingnan natin ngayon kung ganun pa rin na magiging plano. Pero pwede naman tayong dumiretso pa rin talaga dun kasi nandun yung city outlet. Yung city outlet guys, isa yun sa mga pinupuntahan din dito kasi nga yun yung mga outlet store, ganyan. So, hindi kami mahilig mag-shopping kapag umaalis. Talaga. Hindi. Kasi unang-una, hindi din naman kami ma-shopping pareho ng asawa ko. So, pero gustong-gusto namin nag-iikot, naglalakad, ganyan. So, pwede namin tignan yun. At saka may bakehouse ata doon. So, yan, yung mga egg tart, titikman natin yan. Kasi pala, noong 2017, na nagpunta kami dito, ang natikman naming egg tart, bukod tangi, ay yung nasa KFC. Natatandaan mo. Nag-KFC kami noon, tapos yung egg tart doon, yun natikman lang namin. Sarap na ako noon. Hindi ko alam ngayon kung yung bakehouse, masasarapan din ako. So, naiihi na ako. Ano pa ba ikukwento ko? Puputulin ko muna to guys, kasi nga, masyado nang mahaba. Ang daldal ko na. Makikipagkwentuhan naman ako sa asawa ko. Bye-bye you. So, hi guys. So, kakalabas lang namin ng Macau. So, nandun yung exit. Yan, nandyan yung exit. So, yan, diretso ka lang dito. So, hahanapin kasi namin yung may mga shuttle na free oo. Yun yung mga shuttle na sa hotel. Yung mga Grand Lisboa, yung mga ganyan. Merong mga pa-shuttle yan. So, yun yung hahanapin natin. Kasi from dito sa kanilang airport ba to? O basta yung from dito, di ba, nag-ferry kami. So, from dito, diretsuin mo lang yon. Kung saan ka mag-e-exit, tas yan lang. Diretso lang. Tapos, di ko sure kung dito yung way. Zoom natin. Di ko sure kung dito banda yun. Or, dito. Pwede tingnan natin. So, kasi guys, nandyan din yung mga libre. So, sayang naman, papunta din yun doon. So, hindi ko sure kung magkano yung pamasahe. Hindi ko na inalam. Ang inalam ko, yung free shuttle. So, tapos guys, tinry kong mag-withdraw gamit yung GCash card GCash card ko ng Pataka sana. Kasi hindi siya tinatanggap nung dalawang ATM na pinag-insertan ko. So, tingnan na lang natin. Tinatanggap naman dito yung Hong Kong dollars. Kasi almost same rate naman sila. Tinignan ko sa Google, ang Pataka ay 7.08, ang Hong Kong dollars ay 7.28. So, pwedeng mong ipangbayad yung Hong Kong dollars mo. Let's see. Ayan, no? Ayan, eto na. So, yan, dito tayo ngayon. So, ayan. Puro kanan lang naman eh. So, ano yung sinasabi ko kanina? Ayan, pwede mong ipangbayad yung Hong Kong dollars. Kasi tinatanggap nila. Kung masyado ka lang talagang sa gastos, maano lang yung 0.20 na matitipid mo sana. Pero dahil nga ayaw din naman tanggapin yung card natin, wala naman tayong magagawa. So, magbayad tayo sa kanila ng Hong Kong dollars kapag may bibilin tayo. Pero this time, dahil free ang ating shuttle, ayan. Yan yung mga free shuttle, guys. So, saan ba kami pupunta muna? Ano ba nakalagay siya? Ayan nandyan na yan, mga free shuttle bus going sa Studio City. Ayan yun, Diba? So, i-wait nyo lang dito yung, yung bus. Tapos, good to go na yan.
Madami ang pila sa The Venetian. Hindi ko alam kung bakit. Pero, tignan natin. So guys, ayan, sasakay na tayo, The Londoner. Dapat sa The Parisian kami sasakay. Pero dahil available na si The Londoner, so dito na tayo sasakay. So let's go! Ayan, ito yung sinasabi ko sa inyo na free ride. Oopsie. Ayan, dito na kami. Ay, may tissue. Dito na kami. Ayan. So, ito yung sinasabi ko sa inyo guys na from dun sa arrival, exit kayo, diretsuhin nyo lang, tapos makikita nyo na rin naman agad yun. Tapos may instruction naman na yung mga hotel pa right side. So, diretsuhin nyo lang, tapos makikita nyo na tong mga bus. Hindi naman ganun kalayo, wala pang 2 minutes ata yung lakad. So, kayang-kaya. So, mamimili ka ng mga shuttle bus kung saang hotel sila ihinto. So, merong The Venetian, The Londoner, etong Venetian, tapos merong Galaxy Macau. So, yan yung mga pagpipiliin. So, guys, ito ay free shuttle. So, very good din yan. Imagine, free na yung ating ferry, Hong Kong to Macau. Free pa yung ating bus. So, pero hindi lahat libre sa Macau, ha. Yung ganito lang, kasi syempre mga casino. So, may pa free shuttle sila. So, ngayon, dahil mainit yung panahon, naririnig nyo kaya? Hindi ko nilagay yung mic eh. Kasi, ang bilis manubat pag may mic. Pero ang ganda sana. Pero anyway, tsagaan nyo muna tong ano to. So, ano yung sinasabi ko? Yan. So, doon muna kami sa side ng mga may casino, may hotel. Kasi mainit yung panahon. Sobrang init, guys. Iba. Sobrang tirik yung araw. Pero okay lang yan. Hindi kami nagre-reklamo. Mas masarap. Ay, mas okay yung ganyan kesa bumabagyo. Yan. So, thank you Lord for the sunshine. Diba? Yes. Yan. So, let's go. Let's go. Let's go. So, malamang hindi na kami makakabag Big Buddha for today. Hindi kami makakapag Lantau Island. Hindi kami makakapag Ngongping. So, ang gagawin namin is hahabaan namin yung oras namin dito sa Macau para tingnan namin kung aabutin namin yung city lights sa gabi. Tingnan natin kung gaano kaganda ang Macau sa gabi. Tapos, tsaka tayo pupunta pa rin tayo ng Tung Chung kasi magbabas pa rin talaga kami from here to Hong Kong. Kasi unang-una, mas mura yun. Pangalawa, nandun yung City Gate Outlet, may bakehouse dun. So, titignan natin yun. So, para sulit pa din yung araw, marami pa rin tayong nagawa't napuntahan. Tapos, after namin sa Tung Chung, MTR na yon diretso hanggang doon sa aming hostel or hotel. And then, iikot na kami dun sa area namin kasi guys, sobrang tawid kalsada lang yung mga sneaker street, ladies night market, ganyan. So, ang dami-dami dun. So, mamaya susulitin natin yan kahit ang ating paa ay talaga namang pasuko na. Pero, ang may-ari ng paa ay hindi pa. Kaya naman, let's go. So, alakasan ko na lang yung boses ko kasi yung mic nasa bag. Tapos, ang init. So, nandito na kami sa kanina sa Londoner, tapos nagpunta kami ng Parisian, tapos ngayon pupunta kami ng Venetian. So, ito yung Londoner, guys. Ganda. Yan. So, ito si Big Ben. So, ayan. Hinahanap namin yung makakapag-video ka ng may escalator tapos kita si Big Ben.
Yung The Londoner. So, ayan. So, let's go! So, guys, kung hahanapin nyo yung nasa TikTok na escalator, eto yan. Yan. Tapos, dun ka pupwesto para kita yung Big Ben. Ngayon, nandito lang siya sa tapat ng Venetian. Yan. Tapat lang. Yan. Tapos, ito yung Venetian. Tapos, ito na escalator. Tapos, dun ka lang pupwesto. Yan. So, para mas madali nyo mahanap. Hi guys! So, andin na kami sa yung Ruins of St. Paul. Ngayon, naghahanap kami ng makakainan namin. From, Venetian, dun sa gilid niya or sa tapat niya. Sumakay lang kami ng bus. Yung bus ay bus number 26A, pwede. 25, pwede. So, i-google nyo lang. Tapos, bababa kayo ng Almeida something, ganyan. Tapos, eto na yun. Tapat lang. So, etong way na to, diretso. Papunta na yan ng Ruins. Yan. Eto yung casa. Ano to? Santa Casa na... Ang hirap namang basahin. So, guys, ang pamasahe pala ay 6 pataka. So, dahil wala kaming dalang patakas or pataka, Hong Kong dollars ang ibinayad namin. Ayan, may tiyanggihan din dito. Ayan. So, let's go! Let's go and eat! Kakain na kami, tapos bala na si Batman. Ayan na. At lobat ako, sana yung makakainan namin pwedeng mag-charge. So, ayan. Ito ang papunta ng Ruins. Guys, ito na yung Ruins. Kaso, sobrang daming tao. Kita nyo naman. Grabe, ayun o. So, ayan. Lalakad na kami ulit. Ayan, so let's go. Let's go, let's go. Hi guys, so kakatapos lang namin kumain ng parang Thai food siya na may halo ng Taiwanese food. Which is pasarap dahil favorite ko nga ang Thai. Taiwan pala, hindi Thai. So, ngayon naglakad kami dito sa likod ng Ruins. So, ayan, merong temple. Tapos, meron yung likod ng Ruins. Tapos, ayun na yung Grand Lisboa. Tapos, tignan nyo yung tao, guys. Sobrang dami nila. Dami namin dito ngayon. Dami nila. So, ayan. Let's go na. Bababa na ulit kami. Maghanap kami ng ice cream. Kasi sobrang init. Tapos, guys, isa pa. Tingnan nyo yung araw dito. Alas 6 na ngayon, 6 o'clock na. Pero, yung araw nila, parang pang 4. Grabe. Ayan. Ayan yung Ruins. Hindi na kami dun pumasok sa kabilang side. Hindi na kami dyan. Nandiyan kasi yung para mag-picture ka. Tapos yan yung pagpahagdanan. Dito lang kami. Tapos, dito guys, sa gilid niya, ayan, merong ganito. Yung, parang Alma de Macao ang pangalan. Parang medyo, ano bang tawag dyan? Yung aesthetic, ganyan. Ganda.
Ayan o. Parang Italy vibe. Ganon. So guys, nandito kami ngayon sa Fisherman's Wharf. Ang layo ng aming nilakad. Ayan. Suko ng asawa ko. Sumusuko na nga ako eh. Kaso gusto makita ng asawa ko tong Itong Fisherman's Wharf eh. Ayan. Ayan, gustong makita nito. Ayan. So, dito na rin kami malapit sa sakay ng bus pabalik sa Hong Kong. So, hi guys. Ngayon, pauwi na kami. Pabalik na kami ng Hong Kong. So, from Macau, nag-bus lang kami. Diba sabi ko kanina, magbabus lang talaga kami papunta ng Hong Kong Airport. Ang bagsak nito ay sa Hong Kong Airport. So, ang binayaran namin ay 65 Hong Kong dollars per head. So, 130, dalawa kami. So, siguro mga nasa 1,000 pesos yun, dalawa kami. More or less, 1,000 pesos, dalawa kami. So, tag 500 yun each. So, yun yung sinasabi ko na kapag nag-ferry kayo, nasa 1,2 or 1,3. So, pag bus, nasa 500. So, talagang malaki naman din yung mababawas. Yun nga lang, kapag magbabas ka kasi, ang bagsak mo talaga ay nasa Hong Kong Airport. So, ideal lang ang bus kapag meron ka pang areang pupuntahan around dun sa area na yon, sa Lantau Island, sa Tung Chung, ganyan. Pero kung wala na, siguro mas ideal yung mag-ferry, tapos ang baba mo is either dun sa Kowloon or dun sa may Shuang Wan. So, ayun, para hindi sayang sa oras. So, hi guys! Nandito na kami ngayon sa aming area. So, yung area namin guys is nandito lang. Sa likod nito, yan, may wait lang. May wait dyan, yan. Tapos, kakanan ka lang. Pero yan na yun, as in nandyan na yun. Tapos ito, yung area na yan. Ito na yan, guys. Tapos ito na yung Ladies Night Market. Nandito na din yung Sneaker Street. So, sobrang ganda ng location namin, di ba? Yan. So, ayan. So, may mga nagpe-perform dito. So, ayan guys, ito na. So, di ba? From dun lang, lakad, diretso, ito na yon. So, dito na yung Sneaker Street. Yan. May mga nagpe-perform din dito. Kaso, sinita na ng police. Di ba? Nag-chismis pa tayo. So, ayan. Ito na yan. Area na yan. So, meron ditong malapit na Lung Fung Mall, which is, ayan, nandun lang. So, pupuntahan natin yan ngayon. Kasi, may bibilin tayo. Yan. Ayan, ayan, ayan. Maganda yung area, guys. Yan, no? Ayan na. Ito yung Ladies Night Market, guys. Ayan. Ito, yung street na yun pa ganon, saka ito. Kaso mukhang nagliligpit na sila kasi late na ba? Oh, late na siguro to sa kanila. So, ayan, tingnan natin kung may mabibili pa tayo. Pero mukhang, ayan o, anuhan na. Ligpitan time na. Ito yung night market dito, guys. Yan. Yan. Tapos hanggang doon, pa yan sa dulo. Ito ba yung dati natin? Ay, hindi. Yung ano yun eh. Temple Night Market. Ito, Ladies Night Market. So, ayan. So, mag-iikot muna kami, guys. Titingnan ko na lang kung makapag-video ulit ako mamaya. Tapos, ayan. Tara, mag-iikot muna kami para makabili na lang din. Bye!
So guys, ito yung kahabaan ng Nathan Road. So yung hotel namin ay ang Riley Hotel. So nandito lang siya. Ayan, papakita ko sa inyo. So, ayan yung pinaka-entrance niya. Yan yung Nathan Road. Entrance ka lang. Ganyan lang siya kanipis, ha? Ayan. Sobrang nipis lang. So, akit tayo dito sa kanilang mezzanine. Medyo scary ng kaunti. Pero, hindi naman. Kasi maingay naman yung labas. So, ayan. Tapos, may elevator na. Ayan. So, akit tayo sa 4th floor. Kasi nasa 4th floor yung Riley. Ayan. So, liit, diba? Oh. Itong elevator na to guys, kasya lang dito ay 5. hindi, 4. 5 daw. Ayan. Pero, parang hindi din 5. Parang 4 lang. 5 na nakagaran. 5 na siksik. Sa paglabas mo ng elevator, ayan na yung lobby. So, dyan kayo mag-check-in. So, mami. Ay, mali. Nasaan ba tayo? Baby, hindi dyan. Dito. Nalito na siya. Dito kami. Sa 21 to 29. So, yan. Sa ating lobby. So, room number 28 kami. Ay, yung susi. Bawal. So, ito yung, ay, pahawak ako. So, ito yung room. Pumasok na kami kanina, pero wala kaming ginawa. Kasi, iwan na kami ng gamit. So, ayan guys, pagpasok mo ng door, ayan na. So, ayan, kaano lang ng pintuan. Tapos, yun yung bed. Tapos, may side table lang dito. Tapos, okay naman yung bed. Kasya naman 2 tao. Tapos, safety box. Tapos, may mga charger naman. May TV, ganyan. Tapos, yan. Ito yung kanilang CR. Yan. Shower. May shampoo na, may conditioner. Alam niyo guys, malaki yung CR. Malaki talaga yung CR. Para sa Hong Kong, ha. Kasi, talagang, ano, ayun pala yung ilaw niya. Tapos yan, may aircon naman. May pa-tissue. May pa-blower. Yun. Okay naman. Tapos yan, may pa-hanger. So, may basurahan naman. So, kasya naman. May, ano, sa kalahating malaking tiles yung pagitan. Tapos, bago magkama. So, talagang tutulugan mo lang siya. So, ito yung kwarto, guys. So, kami ngayon ay mag-aayos na at magpapahinga na. Bye!